o dili kaya maka-accelerate ang lesson. So, ang ako lang ipasabot, na mantangaron sa period of seeking the truth ba? Itong seeking the truth, as I said, that is 101 ways yan. Lahat ng mga tao may katotohanan. Bawat isa sa atin may katotohanan. Kaya nabuo ang paniniwala ng isang tao, belief. Dahil may hinahanap ang ating mga kaluluwa. Lahat ng mga tao ay may hinahanap ang kaluluwa. May hinahanap o pang kanyang maintindihan ang buhay. And that's actually part of the growth of the soul para sa lahat. Hindi lang isang tao, dalawang tao. Lahat ng tao sa mundo. At the foundation of this life na ating inihayag in the lessons of the Quran. So, 101 ways. Ang atin ng pagkaintindi, 101 ways dahil sa lahat ng mga pamaraan na ating matutunan, makabase niyan lahat sa ating mga paniniwala, decision making. That's because we have to define ano ang katotohanan na ating makita. Ang yung katotohanan na yan ay ating pinaniwalaan. And then pag hindi natin pinaniwalaan, so of course, bakit man natin gagawin? So hindi din natin gagawin. Kaya anong definition ng ating mga ginagawa ngayon? Practicality in life. So dahil tayo ay may paniniwala. Ngunit hindi lang tayo, dito lang ang sukat natin sa paniniwala dahil ang ating paniniwala, hindi man yan ang pinakamataas na paraan sa pag-alam natin sa katotohanan. Dahil may higit pa na mas mabisa para maintindihan natin ang ating mga misyon dito sa mundo. Sa enerhiya ngayon, nating na-experience ngayon, in this ongoing process of energy activation, ongoing planetary activation for the ascension of life into higher dimension, kaya ito ay sinubaybayan ng mga supreme superlight angels. Ang kaso lang nito ngayon, pag hindi pa masyadong marami, ang mga tao na magtuturo sa kalamang ito, dahil hindi pa ito katanggap-tanggap sa mga paniniwala ng mga nakakaraming mga tao. Dahilan yan na ang isa sa mahalaga ngayon na gawain ay yung pagtuturo ng buhay. Maging magtuturo ng buhay, hindi maging magtuturo ng blinding ignorance, nakakabulag na kamangmangan, at marami pang mga kahinaan ng kahit sino mang tao. Wala man, anyway, walang taong walang kahinaan. Kaya nga naging tao ang isang kaluluwa dahil sa mga program na itong ating kailangan na lampasan ng ating buhay. Dahil ito man talaga ang kalikasan ng isang kaluluwa na mabubuhay sa mundo dahil may misyon siya. At ano ang misyon ng isang kaluluwa sa mundo? Upang talunin ang kanyang mga kahinaan bilang isang kaluluwa. Kaya bilang isang espiritu ay iba ang kahulugan ng espiritu. 7 dimensions of the soul. So sa mga kaalaman natin ay napakaganda at mas lalong maganda pag mayroon tayong karunungan. At higit na mas maganda pag mayroon tayong pagkakasatuparan ng kaluluwa. Sa karunungan, maaari nating matutunan ang tama sa mali, hindi yung tama at mali. Dahil masyadong mabigat itong acceleration ng enerhiya sa mundo ngayon. Na pag alam natin yung tama at ang mali, mas lalong bumigat ang ating buhay dahil alam naman natin ito ating ginagawa ay tama, ngunit bakit pa man natin magawa ang yung mali? Kaya mas lalong bumibigat ang ating buhay. Tayo ay mga mabuting mga tao at sinisikap na maging mas mabuti pang tao, ngunit ang mundo ay masama. Hindi nagbigay ng
opportunities sa higit na maraming mga tao. Kaya nga dahil maraming mga tao, ang dali lang maging mabuting tao, pero mas madaling maging masama. Dahil ang mundo ay nasadyang napakadulas. Kaya sino bang kaluluwa na gustong maging masama pag favorable pa itong mundong ating dinitirahan ngayon? Dahilan yan na okay lang mayroon tayong kaalaman kung ano ang tama at ano ang mali. Ngunit hindi sapat dahil napakabigat itong mundo ngayon. Ang mga kahirapan sa mundo ay napakabigat. Mismo ating mundo ngayon ay nahihirapan. Lalo na itong mga kaluluwa na mga unit consciousness dito sa mundo. So, kailangan tayo magpalalim sa ating mga kaalaman. So, ang mas malalim sa kaalaman, mahigit na makapangyarihan sa kaalaman itong karunungan. Kaya, huwag na tayong magtanong kung bakit mabigat ang mundo dahil ang dami nating alam. Pag wala pa tayong alam, hindi masyadong mabigat ang mundo. Kung malalim ang ating kaalaman, walang karunungan, that is in short na malalim ang ating pagkaintindi sa physical na mundo. At pag hindi iyan mabalanse sa ating karunungan, na yung gawa ng banal na espiritu ng tao, ay mas lalong bumigat ang buhay. Kahit sino mang tao dito sa mundo. Dahilan, kailangan tayo magsikap na makagising ang ating espiritual na kamalayan. Hindi ito pangangaral ng paniniwala. Kundi ito ay katotohanan na dapat natin gagawin sa ating mismong pagkatao na sikapin natin makagising ang ating espiritual na kamalayan upang magkaroon tayo ng karunungan na siyang kapangyarihan na makaunawa kung ano ang tama sa mali. Dahil pag ang ating kalaman lang, lahat naman tao ay maraming mga kalaman at higit pang mas alam kaysa atin. Ibig sabihin, mas maraming mga taong may higit pa na kaalaman kaysa atin. Ngunit, tayo ay sikapin natin na hindi lang kaalaman ang gumagana sa ating pagkatao dahil napakabigat ang mundo pag ang pundasyon ng ating problema ay mismo ang ating problema ang pundasyon ng ating pagkatao dahil ang ating lahat na natutunan dito tayo nakatuon sa ating mga kaalaman. Kaya in the meditation method na gagawin ninyo, bakit man kailangan na i-empty ninyo ang inyong mga isip. Why you have to empty your mind in the meditation? Ang pinakarason dyan ay kailangan natin i-empty ang ating isipan upang ang mas mataas na pagkaunawa o kapangyarihan ng pangunawa or wisdom will come in. So higher knowledge will come in when you can empty your mind. And then to give definition of life based on the 100 ways, maging siya 100 ways in the collective mystery of Dukkha na ating inihayag. Itong 100 ways ay lahat ay tama, maski mali. Maski mali, decision making natin sa ating mga buhay, maski mali ay tama pa rin yan. Kaya that is the expression of the perfect expression of the polarity of the universe, na kahit anong gagawin natin, basta nandyan ang ating paniniwala, ay tama lahat. Walang mali. Problema lang ay ang ating tama, hindi tama sa iba. At ang kanila din tama, hindi din tama natin. Kaya mabigatan tayo sa pagkaintindi nitong ating mundo. Pati buhay natin ay mabigat dahil hindi natin maintindihan mismo ang ating sarili. Dahil ang ating kaalaman ay nakatuon sa 100 ways. Ibig sabihin, the 100 ways ay within the mind supremacy. Yung mga dimension ng mundo, physical man o spiritual, na kayang maabot ng ating kaunawaan, mind supremacy. So, lampas sa mind supremacy ay wisdom na yan. Ang wisdom ay hindi kailangan ng utak.
Kagaya ba ngayon, I'm in my physical body. So, my physical body, the governing administrator or governing body of the physical is the brain. Ito ang ating nervous system. Considering, of course, bawat cells ng katawan ay may utak. Mga miniature organ. So, it has an understanding. Unit consciousness. Yung governing body is the brain. But that is not actually the function of the soul. Ang kaluluwa ay walang utak. Only ang physical na katawan ay may utak. Ngunit ang kaluluwa ay hindi yan made up of proteins, cells, kaya wala siyang utak. So, paano man gagawin sa kaluluwa ang kaunawaan na wala man siyang utak? It's beyond the mind. So that's the meaning, beyond mind supremacy. Ang lahat ng ating mga pagkaintindi, that's why human understanding is not the highest means of knowing. Ang ating kaunawaan na makataong kaunawaan ay hindi yan yung pinakamataas na paraan sa pagkaintindi. Kaya tayo ay makatao, makamundo dahil tayo ay tao. Pag mag-activate yung higher version ng yung physical na kaluluwa, may ibang physical na kaluluwa. Pag mag-activate yan, in the presence of your advanced elemental body foundation, so, mag-activate ang yung makaanghel na katawan. So, mayroon kang mga makaanghel na katawan. So, angelic. Ibig sabihin na makaanghel na katawan ay makaanghel din na pangunawa. So, iba't ibang frequency. Hanggang to the point na makadiyos na pundasyon na kaunawaan. At sa punto na yan, kailangan na yung mystical order formation na katuruan. Naturuan mismo ang iyong katawan. Dahil sa isip ay madali lang matututo itong ating isip. Maski na ngayon nagsasabi tayo, ay pakinggan natin at subukan natin maintindihan, ay madali lang maintindihan ang mental dimension ng ating kaluluwa. Ngunit pag i-translate natin into action, ipamanifest natin na dito ba sa atin yung competency na ang ating mga pinaniwalaan ngayon, ayan ay hindi madali. Kagaya yan sa mga law of the attraction. Marami mga kaibigan natin and believing in the law of attraction, of course, that is very, very true. Ang law of attraction, napakaganda yan. Positive energy attracts positive energy. Ngunit, pag hindi masyadong malakas ang ating energy, and then we'll have the law of the attraction, and then mas malakas yung hindi attraction, so in the conflict between the two powers, which will prevail? Sa digmaan ng dalawang puwersa, law of the attraction, at then ang isa is batas ng distraction, and then mahina ang ating puwersa, so which will prevail? Kaya ito ay manalo itong batas ng distraction instead of the law of the attraction. So, another na naman, depression na naman natin yan. Dahil ina-apply natin law of the attraction, but yung nag-attract yung mga negative na energies, unfavorable surroundings, maraming mga demonic energies sa kapaligiran, hindi natin ma-disperse. So, ang dami natin kailangan tingnan. Kaya, very time lesson talaga ang kailangan ng tao. So, anong lesson? So, anong lesson natin kailangan ngayon? Spiritual martial arts. Lahat ng mga tao ay mayroong spiritual martial arts. Kaya nga, pag tayo ay, dito tayo sa concept ng higher self, which is true. Wala namang mali. Higher self. Napakaganda yan. Mayroon tayong higher self. And considering, naintindihan natin yan, yung higher self pala is tayo din yan. So, higher connected bodies. So, in our lesson, pag dito tayo sa aklat ng dugukan, ay ibig sabihin ng higher self is your higher connected bodies in the person of your precise guardian angel and spiritual master. But dito tayo sa belief, so sabihin natin, ang aking guardian angel ay si Archangel Michael. Napakaganda. Dahil
Archangel Michael ay malakas ang kapangyarihan. Yan, tumpak ba yan? Ay, ang sagot ay hindi tumpak dahil you have really your own precise guardian angel and spiritual master, which are the first foundations of your higher connected bodies. Kaya, i-discover natin yan. Dahil sa pag-discover natin yan, ating matutunan na mayroon talaga tayong mga higher connected bodies. In fact, pag mag-umpisa na kayo ng inner cultivation, makita ninyo sa inyong sarili na magbago, palaging magbago ang inyong mga colors, auric force. At bawat pagbabago ng auric force ng inyong kaluluwa, ay magbabago din ang inyong mga paniniwala, magbabago pati ang inyong mga pagkaunawa, at yung feeling mismo ng inyong puso at kaluluwa ay magbago din. Kaya lahat ng mga bagay ay magbabago. Pati kaluluwa ay magbabago. So anong mga bagay na hindi magbabago? Kung maabot na sa isang tao ang hantungan ng kanyang pagbabago, lampas na ba sa yung normal na proseso? Dahil maabot na niya yung tunay na transformation from minded vibrational frequency and the higher vibrational frequency. So wala na yung magbabago dahil yung lahat ng mga absolute ay hindi magbabago. Walang umpisa, walang katapusan. Ngunit pag dito tayo sa ating alpha and the omega, sa ating kaunawaan, kaya ang mundo ay may beginning at may ending. But so difficult to reconcile. When the world by this time ay ang gulang ng taon na yon sa ating mundo, and then we have to reflect it in the narration of the history. So, maging 6,000 years old na ngayon ang mundo. From the time of the Genesis, 4,000. And then additional, tapos na yung Anno Domini. Anno Domini, millennium na ngayon. So, additional 2,000. So, it could be by this time, 6,000 years old na ngayon ang ating mundo base sa ating mabasa sa kasulatan. Kasi iba ang paniniwala. Dahil sa paniniwala, sasabihin natin na ang mundo ngayon ay from the time of Genesis, ito na ang mundo ngayon. But you have to reconcile it in science. Alam natin ngayon, ang mundo ngayon ay billions years old na ngayon ang ating planeta. At may mga heavenly bodies na more than 10 billion years old based on our earthly counts. So ano ang katotohanan? Paghanapin natin ang katotohanan mismo ng ating sarili. Kaya in the religious aspect sa ating mga paniniwala, okay lang yan. Mahalin natin ang ating mga paniniwala. Dahil wala mang masama sa paniniwala, diyan na tayo naging mabuting tao dahil naniniwala tayo. Napakaganda. Yan ay parte yan ng ating mga kaalaman. Na maging kaalaman, maging wasto, mahiniding wasto, maging hindi wasto, pag hindi wasto, maging ilusyon. Ngunit pag hindi natin alam yung sagot, talagang ilusyon. Pag alam natin yung sagot, at tama or mali, ay beneficial din yan, basta hindi tayo masyadong mabigatan. Ngunit pag alam natin yung sagot na tama at masyado lang tayong nabigatan, kailangan natin baguhin natin ang ating data. May kulang sa ating data. Ang data yan, yung kapangyarihan nating makaunawa sa mabuti sa masama. Ano ang mabuti sa masama? And then, mabigyan lunas natin ang mga kabigatan ng buhay. At magtagumpay tayo sa ating mission dito sa mundo. So, ano ang mission ng lahat ngayon? Dahil pagsabihin natin, that's actually general question ito. Magtanong tayo ng mission natin sa mundo. And then, I am a pastor, for example, and then bigyan kita ng mission based on my belief, religious na paniniwala. But if I am a scientist, you have to ask me the questions and bigyan kita ng kaalaman. The scientific model. Pero yung tanong ay masatisfy ba ang ating kaluluwa? Kaya, 100 ways. So, when it comes to the final mission, in the mystical order formation of Dugukan, sabihin na natin, based on the spiritual science,
tatlo ang bagay na kailangan natin gagawin. First is we have to do divine healing. Of course, we can do divine healing. Kailangan tayong matututo kung paano tayo manggamot. And then we know na yung manggamot ay mga doktor na lang yung manggagamot. Kaya maging doktor ka. Spiritual doktor. Divine healing, hindi lang tao ang iyong pagalingin. Pati kalikasan ay pagalingin mo yung kalikasan. Tinatawag niya na banal na panggagamot dahil maski mga engkanto, mga pusa, aso, even crocodiles ay pagalingin natin. Ngunit, hindi natin pagalingin ang buhay upang magpatuloy siya sa kanyang mga gawain na gawain ay art of destruction. For example, isang kaluluwa. Pagalingin mong isang kaluluwa upang magpatuloy siya sa kanyang mga bisyo. Dahil puhunan man niya ang kanyang physical na katawan. Kaya energetic ay ang isang tao dahil pinasahan mo ng positive energy na galing sa iyong physical na katawan. Ang method mo kasi ay transfer ng enerhiya from your body to the recipient of your energy healing. So ipinasa mo yung kapangyarihan mo sa physical na katawan upang ang isang tao na nanghihina dahil hindi siya napuyat, masyadong napuyat kagabi dahil hanggang umaga nagkasino. Kaya napuyat. Then pagka umaga, naghanap man sa'yo, magpa-transfer ng energy. Kaya transfer niya yung energy mo doon sa kanyang kalahati ng enerhiya sa iyong physical na katawan. Hindi transfer mo doon sa tao para magpatuloy siya sa kanyang mga activities na inihandog niya doon sa casino pagkagabi na. So, balik naman siya sa pagkagabi doon sa casino. Then after that, kinabukasan ay ipinatawag na naman yung energy healer. Kailangan din magpagamot na naman para may puhunan ng enerhiya pagkagabi kaya magpunta na din sa bisyo. Kaya anong klaseng healing ang ating ibigay sa tao? So, dito tayo hantong sa second na lesson na kailangan na natin gagawin as part of the mission. 3 mission lang ang ating i-enumerate. Then we can satisfy the fulfilling of this mission. 3 mission. Pangalawa is you have to do spiritual counseling. Spiritual counseling. Binigyan mo. Libre pa yung energy healing mo. Bigay mo kasi divine healing ito. Ang divine healing, in the method of this energy healing, ipasa mo yung enerhiya mo doon. Kalahati ng enerhiya ng yung physical na katawan. Ibinigay mo sa tao para makapuhunan siya pagbisyo niya mamayang gabi. So, libre lang. Hindi libre. Binigyan kaya ng magandang smile at thank you. Dahil, serbisyo ka man sa Ginoo, sumaya yung kaluluwa mo. Dahil naniniwala ka na yung sa pagserbisyo mo ay iniligtas mong tao at sumaya ang Diyos sa langit. Na ginawa mo yan, tinulungan mong tao, nagserbisyo ka lang. Masaya ang Panginoon kasi ginagawa mo yung mabuting gawa. Totoo kayang gawa yan, mabuti yan sa paningin ng Diyos. Na tinulungan mong tao pang maging magpatuloy sa kanyang art of destruction ng mga gawain. Kaya kailangan tayo mag-spiritual counseling. And of course, paano man tayo mag-spiritual counseling sa tao pag hindi tayo enhance sa ating spiritual enlightenment? Hindi ba bukas ang ating spiritual na kamalayan? Ang bulag na magtuturo ng isang bulag, pareha sila mahulog sa bangin. Ibig sabihin, hindi maaring magturo tayo pag tayo mismo ay hindi tayo nakakita sa ating mga kailangang makita sa ating buhay. Dahil ang pagpapangaral natin, nangangahulugan yan, gamutin natin ang kasalanan, gamutin natin ang mga sakit ng isang kaluluwa. Hindi riyan, dagdagan natin ang kanyang mga kasalanan dahil ginamot natin ang kanyang physical na katawan upang magpatuloy siya na gawin ang art of destruction sa kanyang sarili. Kaya napaka-importanting maintindihan natin yan. At din pag maintindihan natin yan, at para maintindihan natin yan, kailangan natin gagawin ang pangatlong misyon ng buhay.
So anong pangatlong mission ng buhay? This is actually the summary of all the reasoning na pwedeng ibigay natin based on the 100 ways ng College of Mystery of Durukan. Dahil the one is the absolute. Kaya nga 101 ways all. Lahat. So, kailangan natin itong maintindihan. Ang pangatlo, dapat tayong magtuturo ng art of life. Hindi tayo magtuturo ng art of destruction. Kaya nga naging translation ng ating divine healing pag hindi natin alam, pinalakas natin ang tao upang mismo ay lasunin, patuloy na yung lasunin ang kanyang sariling buhay pag hindi niya maintindihan ang mga kamalian ng kanyang ginagawa sa kanyang buhay. So, instead of art of life, naging art of destruction. Tinuruan natin ng mga tao na okay, magpalakas kayo upang digmain tayo sa ating mga ginagamot. Ngayon, natututo naman tayo sa art of life. Ang art of life ay may batas ng karunungan ng Diyos. So, anong batas ng karunungan ng Diyos ng art of life? First is activate wisdom. Bakit man kayo kailangan nyo i-activate, buksan ang iyong spiritual na kamalayan dahil ang spiritual na kamalayan, dyan ang wisdom. Hindi yan galing sa utak. Galing yan sa banal na espiritu. In religious term, galing sa banal na espiritu. In the term of Dugukan, galing yan sa force of the Spirit of the Supreme, Absolute. In the common term, galing yan sa enerhiya na may consciousness, na may pangunawa. So, kailangan natin i-activate. I-activate natin ang ating spiritual na kamalayan. Hindi itong mga makataong kamalayan. Kailangan na rin natin ngayon i-activate ang mga makaanghel nating kamalayan. Mga anghel na lumilipad sa langit, ha? Hindi yung mga anghel na wala ng pakpak. Dahil makatao yan. At then, itong makadiyos na liwanag. After wisdom, ay sumunod yan yung pangalawang inang lesson. Matututo tayo na paano tayo natin mahalin ang ating inang kalikasan, higit sa lahat ng mga kayamanan, ay matututo tayong pag-ingatan ang ating sariling kalikasan in the macro scale and in the micro scale. In the macro scale, itong ating mundo. Classical. Tingnan natin itong ating universo, napakalaki. Ngunit, hindi natin mapag-ingatan kung hindi natin alam paano pag-ingatan mismo ang ating sarili. Kaya, makita lang natin ngayon, ang bukas makita natin. Ngunit, sa mga darating pa sa mga panahon na bukas pa rin, ay hindi natin alam kung anong mangyayari dahil hindi man natin tinignan. Kaya ngayon, dalawang persa ngayon nagdigmaan sa mundo. So, art of life or art of destruction. Anyway, ang art of destruction, ang layunin, in the supreme power, yung pinakamataas na puwersa ba? Summit ng lahat ng mga art of destruction. So, yan ay mga puwersa na nagbanggaan ngayon. Positive or negative. Kaya ito ay law of the attraction. Positive. Ngayon itong the law of the destruction ay very negative. Mas powerful pa kaysa law of the positive the attraction. Kaya nangyayari, talo ang mga light workers ngayon sa mundo. Dahil sa bandang huli, wala ding magagawa pag hindi matututo sa landas ng itong ating itinuturo ngayon. So anong landas ng ating itinuturo ngayon? Art of Life, 172. Kaya, ang pangatlong gawain, misyon ng lahat ng tao sa mundo, ay maging magtuturo ng Art of Life. Hindi maging magtuturo ng Art of Destruction. So, paano man tayo maging magtuturo ng Art of Life? So, maging magtuturo ng Art of Life pag matututo tayo kung saan natin ituro at kung ano ang ating ituro sa ating mga natutunan ngayon doon sa masangkatauhan. So, ano mang ituro natin sa mga tao? Turuan ba natin ng paniniwala?
Masyado ng maraming paniniwala. We have to respect belief. Kaya wag nating baguhin pang ibang mga paniniwala. Ipalago na lang natin sa kabutihan ang ating mga paniniwala dahil sino mang sumang-ayon ng ating paniniwala ay mali. Lahat nating paniniwala ay napakaganda at tama. Hindi tayo maggawa ng paghatol na ay maling paniniwala yan. Walang maling paniniwala. Maski ba yung sabihin natin maling paniniwala, diyan yan naniwala nga sila dahil tama yan para sa kanila. Na ibig sabihin, ang kailangan natin ituro ngayon, ang paraan. Ang daan, kung ano ang daan. Kaya, paano man natin ituro ang itong daan? Turuan ako ninyo ngayon ng daan sa salita. Hindi tayo matapos sa pagtuturo ng mga salita dahil walang katapusan itong, although may counting, may measurement or shortcut man, ngunit walang katapusan ang ating pagbibilang kung ano ang katotohanan sa pamagitan ng mga salita. So, hindi tayo matapos. We'll need another 10,000 years, even 100,000 years, and even more than that. Umiikot tayo sa ating paniniwala. Ngunit, sa ating paniniwala, akin na lang ayusin ng ating mga gamit. Kaya itong mga gamit natin ay medyo hindi maniwala sa ating mga sinasabi. That is the truth in life. Medyo mahirapan man tayo ito ng ating mga pagkaintindi nito ngayon sa ating mga sinasabi. But this is really the lesson in life. Mabigat ang enerhiya ngayon. In fact, itong aking mga sinasabi, hindi ninyo ito maintindihan, maski nandyan pa kayo sa aking harapan, dahil sa enerhiya pala ngayon ay napakabigat na. Mabigat ang enerhiya. Kaya, we'll just also be observing also kung anong lesson ang ating pwedeng ilabas para sa mga taong mag-aaral ng ating mga sinasabi ngayon. Kaya sabi ko sa ating mga kapatiran, pwede naman tayo siguro mag-activate, mag-lesson na ngayon ng medyo mas malalim kaysa antayin pa natin yung iba. Medyo mahuli tayo sa panahon. Ngunit ang problema lang, yung mismong konting mga tao na ating turuan sana, ay bawat panahon na ako ay magsalita ay matulog sila. Kaya mag-astral travel, iniwan ko nila na dito ako ngayon nagsasabi, nagsalita. Pero mga tao sa aking harapan ay natulog. Kaya ang lesson mo lang natin ngayon ay pagkatulog para maintindihan natin kung ano ang astral travel. Saka na lang ang physical transport. Dahil mas malalim na katuruan na yan. Mas madali lang itong mag-astral travel dahil ang astral travel, pag-travel natin, diretso na tayo doon sa ating mga panaginip. Ang iba, panaginip. Ang iba, totoong hindi panaginip. Conscious talaga. Marami akong dapat sasabihin ngayon. Pero, pag ngayon, nakita ko man kayong pero natulog man dyan mismo yung mga kaluluwa, mamaya na lang yung lesson. Mag-exercise lang muna tayo ngayon ng physical. Dahil pag mag-lesson tayo ng mabigat na enerhiya, ako ay may sharing sa inyo na mystical order formation. Totoo ito. Pag pumasok kayo ng kuiba, makakita kayo roon ng mga bato-bato ba? Mga bato na purmang tao. Sabi ni mga nakapasok, may bato dito parang purmang tao. Ang sagot niyan ay totoong tao yan. Dahil pagpasok nila doon sa mystical order formation, ang batas ng kalikasan ay hindi nila masyadong naintindihan. Yung harmony of the energy ba? Harmony of nature. Kaya pag may isang engkanto na nagkanta doon, sabihin na nating engkanto, hindi nila napigilan ang kanilang antok. Kaya,
naging bato sila dahil hindi man sila nakagising na. Kaya mas mabuti kayo ngayon na dito lang tayo matulog pag magsalita ako dahil hindi man tayo maging bato. Mag-astral journey man lang tayo. Kaya pumasok tayo sa mga lugar-lugar na may batas ng mystical order formation, baka doon tayo makatulog at makalampas ng 100 taon, 1,000 taon, or even more than that, na mangyari, hindi natin alam na naging bato na pala ang ating mga katawan. Kaya may katotohanan din yan yung mga makakita ng mga bato ba, mga bertod ng mga bato, at gawin nilang mga amulets. Pwede din yan. Dahil talagang may kapangyarihan yan. Dahil may mga bertod man yan. Lalo na pag yung mga taong niya doon, nagpunta sila doon sa kuiba at nakirinig sila ng awit ng mga advanced elemental at hindi nila napigilan ng antok, kaya naging mutya sila. Kapag maghanap kayo ng kapangyarihan, mas malaking bato, mas malaking kapangyarihan. Pag makikita kayo ng 100 kilos na bato, ayan, gawin ninyo yung anting-anting. Mas makapangyarihan yan kasi 100 kilos yan. Okay, balik tayo sa lesson natin. Ang lesson natin ay aking inilarawan sa inyo ang pangatlong pinaka-importanting misyon. Ang pangatlong pinaka-importanting misyon, magtuturo kayo ng art of life. Kaya anong hantungan ng karunungan ng Diyos? Kayo ay nag-aaral kayo ng espiritual. Lahat ng mga espiritual na grupo, maging ang nagpundar na ay mismo ay yung banal na guro ang nagpundar, o maski yung ibang mga sinong mga naging banal na guro na natututo sa mga lesson, kahit anong spiritual practices. Nag-aaral ng mga testamento na tago. So, esoteric science yan. Lahat ay maganda at makatulong sa sangkatauhan. Ngunit ang tanong natin ngayon, ano ang hantungan ng karunungan ng iyong pinag-aralan? Anong hantungan? Isang tao, nag-aaral siya ng landas ng mandirigma. Kaya, lumipad siya doon sa tuktok ng bundok. Lumipad siya doon, umapak doon sa dahon ng saging. Ngunit, paglanding niya sa lupa, wala siyang bigas. At naghanap ang kanyang pamilya at mga anak o mga kaibigan ng pagkain, hindi niya mabigyan. Sabihin niya sa kanyang sarili, bakit pa man tayo lumipad? Mayroong kapangyarihan, hindi man natin maligtas ang mga tao dyan sa ating kapaligiran. So ano ang higit na kailangan? Kapangyarihan na hindi natin alam kung ano ang hantungan, o karunungan na alam natin kung paano maturuan ang isang tao na magkaroon ng buhay at magtagumpay sa kanyang buhay. Ang sagot niyan ay nandyan sa tao kung ano ang antas ng kanyang natutunan sa kanyang spiritual na practice. Ano ang gamit ng kapangyarihan? Pag ang isang tao lang ang makabenepisyo, o mismo ang practitioner lang ang makabenepisyo. Kaya sa ating pagtuturo ngayon ng art of life, maging magtuturo kayo ng buhay dahil napakalaki itong mundo. Napakaraming tao na kailangan niyong tulungan upang makita din nila ang daan at sila ay maligtas. Pagbilangin natin itong ating paniniwala na ating mabasa sa kasulatan, 144,000 lang yung maligtas. Ngunit may kasama yan na bagang panon sa mga katauhan. Ibig sabihin, may karagdagan yan na makapal na crowd ng mga tao na maligtas. Ngunit pag dito tayo sa kaintindihan
ng mystical order information na itinuturo ng dugukan, ang 144,000 gawin ninyong 144 million. Ang 144 million gawin ninyong 144 billion. Ang tao sa mundo ngayon ay 10 billion pa lang. Kaya kurang pa ng maraming billion na mga tao. So bakit man natin lagyan ng art of destruction formula? Population control, for example. The reduction of the population from the billions into millions. So, kailangan pa ba yan? Kailangan pang ang dagdagan. Dito lang tayo sa model ng art of life. Ngunit pag hindi natin alam itong model ng art of life, art of destruction ng ating model, ay kailangan talagang i-reduce. Dahil pag gusto man natin i-resolve ang problema ng ating planeta, there must be one thing na kailangan gagawin. And that is to look at the root of the problem of the planet by this time. Pero tingnan natin, ano bang root of the problem of the planet by this time? Masyadong marami ng mga tao, the fastest growing population in the entire planet. At convenient ng mga tao ay hindi maging advantage sa kalikasan. Dahil halos lahat ng mga ginagawa ng mga tao ay makasira sa ating kalikasan. We have to change our system. So, paano naman natin baguhin ang ating sistema? Dito na tayo, mag-apply tayo sa kaalaman. So, pag itong model ng kaalaman, ang programang i-implementar sa planeta, so anong mangyayari sa siyang katauhan? Iba ang sagot din, pagkarunungan. Pag yung karunungan, that is ascension of life in the higher dimension. Paano man tayo maka-ascend into higher dimension pag yung ipaliwanag natin dito lahat ay mga salita? Walang gawa. Ibig sabihin, 1 plus 1 could be dalawa yung answer niyan. Kaalaman ba or karunungan? Pag dito tayo sa kaalaman, 1 plus 1. Anong sagot? Ay alam natin, 2 yan. Or I'm really sure. Gawin natin yung numerology. 1 plus 1 equals 2 ba yan? 2 talaga yan. But you have to apply it in the positioning of the numbers pag 2 ba yan. Tingnan mo as 1, as a whole. Hindi yan 2. Ibang figure na yan at ibang sagot. So as number, is it really right or is it really wrong? So dalawang model yan ng karunungan at kaalaman na hindi talaga magkatugma dahil iba't iba ang mga sagot. Pag dito tayo sa karunungan, yung the art of life, lahat ng mga tao mag-ascend in the higher dimension, but do not interpret. Walang interpretation yan. Dahil pag i-interpret mo yan, maligaw ang iyong landas. Bakit mo hindi i-interpret? Dahil maligaw ang iyong landas pag i-interpret mo. Art of life. Paano art of life? May babasa tayo sa kasulatan. Anong klaseng kasulatan? At sinong nagsulat? At sinong nagtuturo? Walang katapusan na pagtatanong. Kaya huwag mong i-interpret. Gagawin mo yan. Gawin mo. I-memorya mo. Kaya you have to come up into the formation, direct conclusion, you have to receive, align, and adapt. And get your mastery. And to get your mastery, remember, memorize, and forget. So ano ang mechanism? Ano ang mga elemento? Ay kailangan tayo mag-aral ng dugukan. Pag-aralan ninyo ang aklat ng dugukan, that's why from the very early, sa umpisa pa lang, aking ipinaliwanag na lahat ng mga lesson sa dugukan at the high level, hindi ninyo maintindihan pag hindi ninyo pag-aralan ang volume 1 of dugukan. Kaya simplification. Anong simplification? Lahat ng may interpretation ay kaalaman. Lahat ng walang interpretation ay karunungan. Lahat ng mga may umpisa ay may katapusan. Lahat ng mga lang may umpisa ay walang katapusan. So, pag hindi tayo art of life, dito tayo, art of destruction. Pag ayaw natin sa art of destruction, dahil ayaw natin, hindi man natin masasabi, ayaw natin, hindi natin gagawin itong mga lesson. Kaya pag ayaw natin ng art of destruction, gagawin natin ang lesson. Ayan, palengko ni Day. Kaya ito kaniha Day, parang natukmod sa akong istorya. Natukmod sa akong istorya. Kaya nga,
Nasakpan ako silang pating ubang nga tulog na. Asa tila ko dito, tanaw po ko sa ilha. Ay tininan ko kaluluwa ay natulog ang kaluluwa. Kaya ang lesson natin later on, ito lang muna tayo. Dito lang muna tayo sa ating lesson na ganito. Dahil we follow the supreme law of equilibrium. Maski mga anghel ay hindi sila mag-violate ng supreme law of equilibrium unless there is an order of the supreme formation na talagang i-implementar ang cleansing na ngayon sa ating planeta. So, while waiting for the bigger events, okay, enhance, i-explore na inyong mga kaisipan ninyo, kaunawaan sa mga supreme superlight angels. Hindi tayo nagsasabi na bawal mag-interpret. Ang sinasabi ko, i-recap natin, lahat ng mga may interpretasyon ay ito ang landas, kaalaman. Dahil kailangan natin maintindihan. Lahat ng walang interpretasyon, dahil kailangan biglang dumating sa iyong kaisipan, ipinakita ng iyong opisina sa guardian angel at sa precise spiritual master, ngayon talaga yung karunungan. Ang karunungan ay walang kapaliwanagan. Dahil iisa lang yan. Sa panahon na may kapaliwanagan, yan ay kaalaman. Kaya pag magtanong tayo ang wisdom ba or karunungan ay may positive or negative, ang lahat ng wisdom ay iisa lang. Walang negative. Kaya pag gawin natin itong kapangyarihan, dahil may kapangyarihan na negative at kapangyarihan ay wisdom yan. Ang isang kapangyarihan na negative ay hindi na yan wisdom, kundi illusion na yan. Napakaraming mga puwersa na illusion ang kanyang larawan dahil hindi man siya nahahanay sa art of life. In fact, pag pumasok kayo sa mystical order formation, yung sinasabi ko na next lesson supposedly, as earlier as now, kailangan natin mabuksan, ngunit hindi pa ngayon dahil matulog man tayo, baka makarinig tayo ng mga magagandang mga tanawin, magagandang mga boses doon sa mystical order formation at makatulog tayo, maging bato pa tayo. Bato ang ating puso at kasama na nating mukha. Na ibig sabihin, i-harness muna natin ating lesson sa Supreme Superlight Angels. Buksan ang mga informations of your advanced spiritual function dahil nandyan ang susi sa iyong pagkatao. Nandyan ang susi sa iyong pagkatao. Hanggang sumabuksan natin ang mas higit na mas malalim na karunungan. Dahil lahat ng mga kapangyarihan doon sa lugar na yan, aking sinasabi, pag iba ang iyong landas na sundan, ay kapangyarihan talaga yan. Ngunit, nakawin ka sa ilusyon ng mga kapangyarihan. Kaya hindi yan naging karunungan. Kundi, that is the power illusion na makita sa mga tao na mag-aaral ng mystical order formation. Ngunit, talagang kapangyarihan, hindi lang karunungan. Mahanay din sabihin natin karunungan dahil may 100 ways man na pwede natin na idagdag dyan para maipaliwanag natin ito ay kapangyarihan at ito ay totoo, ngunit ilusyon pa rin. Dahil ang hantungan, dito man tayo sa 1 plus 1, ano bang sagot niyan? Ang 1 plus 1 ba ay 2? O ang 1 plus 1 ay 11? O 5 sagot? So, ibig sabihin, to obtain the absolute one, kailangan natin maintindihan. Buksan ang spiritual na kamalayan. Dahil pag makita ninyo yan, ang Supreme Superlight Angels, talagang yan na yan, ang portal of the infinite consciousness, energy, light, life. Portal of the Supreme Shell. Ngunit, pag magawa tayo ng ibang portal, ikot-ikot tayo sa mga interpretasyon. Satellite yan. Magbasa tayo sa kasulatan. Satellite talaga. Ano yan? Crop circle yan. Gawa ng tao yan. Dahil, ini-interpret natin base sa ating makataong pangunawa. Hindi base sa ating mga kaanghel na katawan na may pangunawang espiritual na galing sa pinakataas na kapangyarihan. Anyway, patuloy lang kayo sa discovery. Kailangan ang mother lesson. Inang lesson ng lahat ng mga lesson. That is wisdom. Wisdom is a definite certain thing yan na karunungan. Walang negative. Pag maging negative ang isang karunungan,
o wisdom, hindi na yan wisdom, kundi ilusyon ng kapangyarihan. Diyan ay maraming mga manlalaro sa ilusyon ng kapangyarihan na inakala nila o inakala ninumang tao na itong kapangyarihan na itong ginagawa. Lumilipad tayo doon at mayroon tayong kapangyarihan. And then, sa akala natin ay wisdom na yan. Hindi yan wisdom. Ang wisdom lang ay pwedeng makatayo ng isang kaharian. Ngunit, pag hindi yan makapatayo ng isang kaharian, diyon yan, nakasira ng isang kaharian, naging the art of destruction. That's actually the opposite of wisdom. That's the illusion. So, ang art of destruction ay illusion. Kaya lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay ng tao, mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, galit, takot, lahat na yon ay illusion lang lahat niyan. Ngunit tutong-totoo sa isang tao dahil hindi pa man niya nabura sa kanyang sarili ang paniniwala sa ilusyon. Ngunit sa panahon na maintindihan ng isang tao na lahat ay ilusyon yan. Dahil umiilaw na ang kanyang sarili sa tunay na karunungan. Kaya nga, pag tingnan mo ang kasaysayan ni King Solomon, natala man sa kasulatan o wala, siya ay may karunungan na higit sa lahat ng kalaman. Kung kailan nagsimula ang kanyang karunungan, nagsimula yan sa kanyang pagkatao. Hindi pa isinilang ay nandyan niya ang kanyang karunungan. Dahil hindi man siya isinilang na mag-aral. Isinilang siya upang umiilaw ang kanyang ilaw at makita ng mga tao. In the person of the banal na guro, in the person of Jesus Christ. Si Jesus Christ, a divine master of the 2,000 years ago, ay isinilang ba siya upang maging mag-aral ng mga karunungan? Mag-aral siya sa mga kaalaman dahil normal man yan sa isang taong isinilang. Ngunit hindi siya kailangan na isinilang dito upang mag-aral sa karunungan. Ibig sabihin, ang karunungan ay nasa pagkatao yan. Kahit sinong mga tao, kayo, pag isinilang kayo, kailangan mag-aral ng kaalaman. Ngunit ang iyong pagkatao mayroong karunungan na kailangan mong gisingin dahil hindi yan magawa na giisingin sa iyong kaalaman na mag-aral ka lang ng mga text upang iyong maintindihan. Kailangan mong sikapin na gagawin ang mga aksyon o mga gawa na kailangan mong sundan upang ikaw ay hindi matakpan ng mga usok ang iyong karunungan. Lalo na pag itong ating paniniwala ay ating sundan na nagsasabi na ito ay karunungan, ngunit ilusyon na karunungan. In the real sense, hindi talaga karunungan dahil art of destruction. Ang wisdom na ating hinahangad ngayon ay pure na wisdom. Yung wisdom na art of life, hindi yung wisdom na illusion dahil mukhang art of life pero iba ang landas. Art of destruction. So we should answer the equation 2 plus 2 equals 4, 1 plus 1 equals 1, or equals 2. Ano man, addition, subtraction. So we should come up the absolute formation. Kaya, ang ibig sabihin, you can count up 1 to 1 million, 1 to 1 billion, 1 to 1 trillion, o 1 plus 1. But, paano natin ba come up itong the absolute 1? So, ang answer niyan, gagawin ang 3 lesson ng buhay na mga task na ibinigay ng Supreme Master ngayon. When you have your complete surrender to God, gagawin mo, manggamot ka. Pangalawa, mag-spiritual counseling ka. Itong spiritual counseling is complicated ito. Dahil, pag spiritual counseling natin ay ang tao ay maligaw din ang landas, and then, bali pa hindi na lang tayo nag-counseling. Kaya we have to apply the Book of the Quran. Dahil ang Book of the Quran ay hindi yan nagtuturo ng mga paniniwala. Nagtuturo na yan ng mga formula. Star mapping yan kung ano ang ating direksyon. Hindi yan binubura ang ating paniniwala. Hindi yan binangga ang ating mga paniniwala. Sinuportaran lang ng mas malakas na pundasyon ang ating paniniwala upang talagang matutunan natin
ang kahulugan ng mga salita ng mga sinasabi natin. Pangatlo ay yung art of life. Magtuturo tayo ng art of life. Pag tayo ay magtuturo ng art of life, of course, alam mo yung arkom. Alam mo yung isisyum, sapphire, belparum, norsium. Lahat na yon ay alam mo yan. Dahil yan ay art of life. Hindi tayo umiikot sa ating mga kapaliwanagan sa mga salita. Dahil ang ibang mga tao ay mas marunong pa kaysa atin na magsasalita. Kaya ako mismo nagsasabi. At ako ay naniniwala na ako yung mga sinasabi natin ay marami at maganda. Ay may mas higit pa ng maraming mga tao na mas mahigit pang mas mabuti, mas magaling sa ating pagsasalita. At malayong malayo pa tayo. Kaya, sapat na yan na may maraming mga tao na marunong talaga magsalita. At yung problema ko ngayon, ako ay hindi marunong magsalita. Sinasabi ba ng art of life, magturo-turo tayo ng mga salita? Ang sinasabi dito sa art of life, magturo tayo sa gawa. Kaya, pag ikaw ay gumawa, kailangan ba masyadong magsalita? Hindi, ituro mo lang sa pamagitan ng iyong hinduturo. Hinduturo ba ang pangalan nito? Huwag mong ituro sa pamagitan ng iyong bibig. Sabihin mo, nandyan sila sa taas, at ituro mo diyan sa iyong kamay, at yan will complete the 1 plus 1. Kaya yung 1 plus 1 natin, ang sagot ay 1,000,000, walang katapusang mga kapaliwanagan. Hindi yan 1 plus 1. Multiplication yan, walang katapusan. So, discovery tayo. Sa inner discovery. And then, masayang-masaya ang inyong mga kaluluwa pag ma-resolve ninyo ang puzzle na itong ating mga sinasabi ngayon. 1 plus 1 is not 2, is not 4. 1,000,000 plus 1,000,000 is not again 2,000,000. Dito tayo sa 101 ways. I-resolve natin ang puzzle nito gamit ang wisdom na hindi wisdom na negative. Walang wisdom na negative. You have to delete that. If the wisdom will turn to negative, that is illusion, definitely. Even how powerful is that wisdom. Kasi the art of destruction na yan. Ang formula natin is 101 ways. In the 101 ways, ang 100 ay lahat ay tama, maski mali. Dito tayo sa the absolute one. And then the absolute one will activate your supreme infinite consciousness. At yan, makamit ang pagkakasatuparan ng kaluluwa. Ready na sa rapture, ready na kang umakyat doon sa langit, at hindi ka na magsisisi pagpunta mo doon sa langit. Pag ngayon ako ay nakapunta sa langit at hindi natin ito maintindihan ako mismo sa aking sarili, sasabihin ko sa Panginoon, pwede bang makabalik sa planeta? Dahil ang hirap pala dito sa langit. That's why, I'm talking about not a theory, based on the actual experience. You have your lesson, conscious astral travel. In the conscious astral travel, there is much not big difference between dying and really traveling in the astral spiritual world by doing your conscious astral travel. Only, itong usa is dying, madilit, masira ang shoulder cord, hindi ka makabalik sa physical na katawan. And then the other one is conscious astral travel, ay pag ako ay namatay ako sa astral world dahil sa mga kalakbay-lakbay natin, and then simply will just wake up in my physical body. At hindi yan paniniwala dahil palagi natin ginagawa yan. Kaya nga kayo, palagi kayo nag-practice ako yung magsalita. Matulog kayo. Hindi sa lahat ng panahon, I'll consider that kasi may lesson na kailangan natin ipasa sa inyo. And then, I'm also observing, pag okay ba itong ating lesson na, pwede na ba natin itong gagawin? Kayo ay talagang mga old soul kayo. Kaya ako ay maraming mga mensahe sa inyo. Pag hindi inyo matanggap dito, ipasa na lang natin sa ibang paraan. Kaya pag ako ay nagsasabi sa inyo na, okay, lesson lang. Pag may mensahe akong ipadala sa inyo, ay ibig kong sabihin yan, in the spiritual method, pwede natin matanggap ang mensahe galing sa taas. And then, pag hindi natin ito maintindihan dito sa ating mismong pagsasabi, we'll just keep silent. And then, pag maintindihan natin, okay, sa tatlong mga gagawin natin yan. Magawa ng divine healing, spiritual counseling, and teaching of the art of life.
pagbalaan sa kinabuhi ag sa kinaiyahan. Win.